Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Hapon ay tinalakay natin ang pagtungkol sa ayan na ito ng mathalul ladhina yunfikuna amwalahum. Hindi natin natapos dahil sa ah, iksinang oras, kaya tayo patuloy sa pagpaliwanag o ba ating babasahin ang tafsir ng mga ulama sa ayan na ito na ating binasa kahapon, binasa ni Sheikh Nabil, jazakallah khairan wa barakallahu fihi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na ito, مثل الذين ينفقون أموالهم إلا yung samamut alladhina yunfikun amwalahum fi sabilillah. Ang ibig sabihin daw ng ayat na ito na alladhina yunfikun amwalahum fi sabilillah, itong sentence, itong jumla na to, itong alladhina yunfikun amwalahum fi sabilillah, sabi ng muallif, ito ay pinapaliwanag niya yung pamamaraan ng pagbibigay ng tustos na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yung unang aya na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Itong binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa ng mga ito ay ang halimbawa ng mga nagbibigay ng tustos para sa jihad o para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung pamamaraan ng pagbibigay ng tustos para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ano yung dapat natin gawin tuwing tayo ay nagbibigay ng nafakah o pang tustos para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng mu'alif, alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, هذه الجملة متضمنة لبيان كيفية الإنفاق الذي نتقدم. Itong aya na to ay ipinaliwanag sa atin kung ano yung pamamaraan ng pagbibigay ng tustos na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na bibigyan niya ng napakalaking gantimpala hanggang sa umabot ng 700 adaf. Kama قرأنا وذكرنا أمس. قال أي هو إنفاق الذين ينفقون ثم لا يتبعون ما أنفقوا، أي بمعنى هؤلاء الذين سيحصلون وسينالون وسيأخذون أضعاف أو أجر إلى 700 ضعف. هؤلاء هذه هي كيفية إنفاقهم، ينفقون أموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة، المذكورة هنا. فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، sabinya ang infak niyan huwa infaqul ladina yunfiquna thumma la yatbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila nagbibigay ng tustos para kay Allah, ito yung ginagawa nila. Huwa infaq, sila ay nagbibigay ng tustos. Nagbibigay sila ng tulong o di kaya nagbibigay sila ng nafaka para sa jihad, bilang pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang nagbibigay sila ng tustos para sa jihad para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang ginagawa, sabi ng mu'alif, yung fikuna huwa infaqul ladina yunfiqun thumma la yatbi'una ma anfaqu mannan. Silang nagbibigay ng tustos na hindi nila binabanggit pagkatapos nila magbigay ng tustos para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nagsasabi ng hindi sila gumagawa ng man o nagsasabi ng mannan wala azan. Ano yung ibig sabihin ng mannan? Na hindi nila ito binabanggit o di kaya hindi nila ito ginagawa panunumbat, hindi nila ito ginagawa pagkatapos nilang magbigay ng tustos. Jazakallahu khairan, Sheikh. Sabi ng muallif, alman والمن هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها. Ang ibig sabihin daw ng man, itong nagbibigay ng tustos para kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi sila nanunumbat, ay ang ibig sabihin
man na man na nabanggit sa Quran wa zikru ni'ma yung mga tao na binabanggit nila o di kasi binabanggit nila yung mga naibigay nila na tulong naam zikru ni'ma kumbaga si fulan ay nabigyan namin ng ganito si fulan ay natulungan namin o itong ganito ganito kami yung nagbigay sa kanila kumbaga kami yung ganito nagbigay sa kanilang trabaho, tumulong sa kanilang sila ay nangailangan. Kinukwento nila sa mga tao, zikru ni'ma. Alam ana ta'dili lah wa taqri. Bimana yun ay pinaparating nila sa mga tao, pinapaalam nila sa mga tao yung binigay nila na tulong sa kapatid nilang mananampalataya o di tao na kanyang tinulungan, sinasabi nila sa mga tao, pinapaalam nila sa mga tao dahil para makita kung gaano sila uh, kapag kung gaano sila mapagbigay at kung gaano sila uh, angat sa iba sa kanila. Sabi ng muallif, ang nabanggit ko naman na wala aza, ang ibig sabihin, ipapaliwanag din yung aza, may nagsabi ng ibig sabihin ng man ay huwa at-tahaddathu bima a'ta hatta yablugha dhalika al-mu'ti fayu'dhihi. Ang ibig sabihin daw ng sumala na ma'anfaku mannan. Hindi nila sinusunod sa pagbibigay nila ng tustos ang man. Ang ibig sabihin ng manan ay sa ibang mga mufassirin at tahaduthu bima ang pagkukwento sa mga pinamigay. Kung ikinukwento niya yung pinamigay niya, kumbaga kami nagbigay ng 10,000 sa ganito sa barangay o ganito sa mga tao na to nagbigay kami ng ganitong halaga o anong mang binigay nila hatta yabluga dhalikal mu'ta fa yu'dhihi hanggang sa yun ay nakabot sa kanyang pinagbigyan o di kaya binigyan nila ng tulong na pag nakabot sa kanila makakaramdam sila ng kahiyan di kaya sila ay makaramdam ng pagkadismaya di kaya sila ay makakaramdam ng hindi sila kung hindi sila magiging masaya sa naririnig nilang kwento na kinikwento ng nagbigay sa kanila ng tulong. Kumbaga, parang imbis na sila ay kung yung nagbigay ng tulong, imbis na nagbigay sila para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila nagbigay para malaman ng mga tao ang kanilang kabutihan at parang at pwede ring makasama sa kanilang binigyan kung ba yung tao na yun ay hindi naman kinakahiya o sa tingin nila doon ay isang kahiyan. Yan ay yung ganyang mga tao, pag nalaman nila yung ginawa ng tumulong sa kanila, pwedeng sila ay makaramdam ng sama ng loob. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun ang ibig sabihin ng man. Yung kinuwento ng isang tao ang binigay niya ng tulong hanggang sa umabot sa tinulungan niya at nagkaroon ng sama ng loob, di kay nahiya, napahiya kanyang tinulungan, yun ang ibig sabihin ng man na pinagbabawal ng Allah hatta yablugha dhalika al-mu'ti fayudhihi. Ang ibig sabihin daw ng man sa ibang tafsir ng mga mu'allif yun ang kinukwento ng taong kanyang binigay hanggang sa makaabot sa yung kwento niya marinig ng kanyang binigyan at yun ay nagiging dahilan ng sama ng loob ng kanyang binigyan kay tinulungan. نعم قال sabi ng itong man ay kasama sa malaking kasalanan na kasalanan kagaya ng nabanggit sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na isa ito sa tatlo na hindi titignan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala itong gumagawa ng man at hindi sila hindi papansinin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi sila lilingunin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay wala yuzakin at hindi sila